Hello everyone. So for today's discussion, ang topic natin is all about nested if statements in C++. So basically, ang ibig sabihin ng nested if ay if statement na merong kasunod na another if statement. So ano ba yung tinatawag na nested if? Ang nested if is a statement placed inside another if. So kung halimbawa, merong question dun sa if mo, and then if nasagot yung question na yun, ito ay may kasunod na another question, pwede natin siyang ipaloob sa tinatawag na nested if. So palaging tandaan, if yung if ay may kasunod na another if, that is a nested if. Okay. So, ang real life example ng nested if is halimbawa, gusto mong lumabas ng bahay para mag-basketball. Ang unang tanong ay, maaraw ba? Para, kumbaga, hindi ba umuulan? Ganun. Kapag umuulan, syempre, hindi ka pwede maglaro ng basketball. Ngayon, pagdating mo dun sa court, andun ba yung mga kaibigan mo? Kapag wala yung mga kaibigan mo, maaaring hindi ka pwede maglaro. Kapag nandun naman sila, pwede ka maglaro. Now, itong statement na to is an example of what we call a nested if. Ito ay isang nested decision structure. Kumbaga, yung if statement is followed by another if statement. So here's an example of a nested if. You can try to code this. Pinadala ko yung slide na to dun sa Google Classroom ninyo. Pwede nyo copyhin yung code and then pwede nyo aralin. So for example, dito sa program na to, ang itatanong niya is kung ano yung age ng user. Kapag ang user ay above 18 years old, ang susunod na katanungan ay siya ba ay may driver's license. Kung meron siyang lisensya, siya ay pwedeng mag-drive. Kapag wala naman siyang lisensya, hindi siya pwedeng mag-drive. Ngayon, kung siya ay below 18 years old or 18 years old and below, siya ay hindi allowed mag-drive. So, itong nested if example na to ay nakabase sa US. So, sa kanila kapag 18 and below, they are not allowed to drive. So, as you can see, yung if niya is followed by another if. Kaya natawag siyang nested if. So, okay lang tayo gagamit ng nested if. Gagamit tayo ng nested if when conditions depend on the outcome of other conditions. Kumbaga, yung condition na isa ay nakadepende dun sa naunang condition. It allows more complex decision-making para sa mga programming natin. For example, you might want to check if someone is eligible for a discount based on multiple factors. Halimbawa, sa Pilipinas, kapag meron kang PWD ID, kung meron kang senior citizen ID, meron kang pwedeng makuhang discount. So, palaging yung tanong na, are you eligible for a discount is may kasunod na, do you have the ID na hinihingi? So, in summary, a nested if is an if statement within another if. Mas mabilis nitong namamanage yung mga mas komplikadong decision-making sa programming. At pwede na itong ihambing sa mga real-life decision-making. Kaya magandang gumamit ng nested if. It always ensures your conditions are logically structured to avoid unnecessary complexity. Now, let's go to yung example natin last time. Pinakopya ko sa inyo. Yan. So, last week, ang ginawa ng example natin is tinitingnan kung ano yung marital status ng isang
empleyado. So this time, lalagyan natin to ng nested if na kung saan na kapag married yung employee, ang another question dun is kung meron siyang mga anak para madagdagan yung kanyang ah, tax, no? Kumbaga parang mas maliit yung tax niya depende sa dami ng bilang ng mga anak niya. Okay. So unahin natin siyang i-edit, puntahan natin yung sa constant natin. So ang idadagdag natin dito sa ating constant, pwede natin itong dagdagan baguhin muna natin yung kanyang okay, dagdag tayo rito. Itong 10%, baguhin natin yung kanyang description. Without children. Another constant would be okay, so meron siyang 2% tax reduction per child. And then, maglagay tayo ng maximum allowable na child incentive rate. Let's make this one integer. Okay? So, ito yung maximum na allowable incentive kapag may anak yung employee natin. Next one, sa variables, magdadagdag tayo ng integer. So, lagay natin dito number of children. So, syempre, yun yung default natin, 0. Para sa mga employee na walang anak. Okay. So now, punta na tayo dito sa ating nested if. Yan. Itong if natin, gagawin na natin siyang nested if. So, hindi lang siya tax based on marital status, but also tax based, depende dun sa dami ng bilang ng kanyang anak. So, dito sa ilalim ng married tax rate, ayan, dito natin siya ilalagay.
comment. Nested if. Check for number of children. Number of children. Okay, so dito, ito na yung nested if natin. So, if number children is greater than 0, so ito ay para sa married with children. Apply child incentive. If number of children is greater than max children, max children incentive. Number of children so ang maximum natin ay 5 children. So every time, halimbawa, sobra siya sa 5 yung anak niya, same din ang incentive yun. Kumbaga para hindi naman malugi yung company natin. So we have here double incentive equals number of children multiplied by child incentive rate. So if incentive is greater than 0.10, incentive equals 0.10. Ayan, para yun yung maximum na incentive rate.
maximum incentive cap is 10%. And then, tsaka pa lang siya pupunta dito. Kunin na natin ito. Ilagay natin sa ilalim. Okay. Ngayon, yung merit tax rate natin, i-minus natin dyan yung incentive. Ayun. Tsaka pa lang lalabas itong else. Okay. Now, calculate the net salary. Employee hours work, gross salary, tax deducted, net salary. Run natin. Then code. Oops. Isang lugar. How many children do you have? Okay, nakalimutan natin semicolon. Sa taas. Ito. Iba na dito. Okay. Clear muna natin. Yan, para makita. So, kunwari, si Juan de la Cruz. Siya ay naka 200 hours of work. Sa loob ng isang buwan, siya ay married. Yun, how many children do you have? Lagyan natin 6. Okay. So, 200, 4,000 yung kanyang salary. Kasi ang net salary na ay 4,000. Dahil yung kanyang tax ay 10%. So ngayon, na-achieve yung 2% per anak. So, sobra sa 5 yung anak niya. So, yun yung maximum niya. So, yun yung nila. So, yun yung example ng nested if. Okay, now, tuloy natin discussion. Now, let's go to switch statement in C++. Okay. Ngayon, after ng if-else, another condition is switch naman. Ito naman yung pag marami kang multiple choices. So, for example, alam mo yun, yung parang kapag nag-exam ka ng multiple choice, pwede kang mamili ng isa. So, ganun lang dito sa switch. So, it lets you choose between different options. It checks the value of a variable and runs that code. Kumbaga, kung ano yung laman ng choice mo na yun, yun yung papatakbuhin niya. So, maganda tong gamitin when you have many possible choices for one variable. So, here's a syntax for switch statement. So, you have switch, you have the expression, kumbaga parang ano lang din to, if else. Tapos ito yung mga choices mo. Yan. So, what happens, when should we use it? So, if you have one variable with many possible values, gagamit ka ng switch. Kung gusto mong iwasan yung mahabang if-else statement, switch yung gagamitin mo. And then, kung gusto mo na mas malinis yung code mo, mag-switch ka. It's faster and cleaner in many cases. So, let's compare. Here's an example of if-else. In this case, ito, ilalagay mo yung job code mo. 1 is manager, 2 is staff, 3 is intern. Kapag pinili mo yung number, yun yung rate ng sweldo mo. Ganyan yung itsura niya kapag sa if-else mo siya ginamit.
Kapag naman sa switch, ganito yung itsura niya. Pag pinindot mo yung number 1, ito yung hourly rate. Pag tinype mo yung 2, ito yung lilitaw. 3, yan. Ngayon, kung sa if else, meron tayong else, dito naman break. Kumbaga yun yung tapos nung isang statement ng switch. So, right here, we have 3 statement, kumbaga 3 conditions. Kasi ito yung default. So, ito yung tapos ng isang case na yan. So, ano ang benefit ng switch? Ayun, mas malinis, organized, mas madaling i-maintain. Ngayon, kapag kailangan mo nang pahabain yung code mo, pwede kang maglagay, ano na lang, kumbaga, maglalagay ka na lang ng bagong case dun sa switch mo. Sometimes, it's a lot more efficient compare sa if-else, lalo na kapag marami kang value na pwedeng pagpilian. And mas maganda siyang, it's a better type of decision making. So now, how do we incorporate switch dun sa example natin kanina, dun sa merong nested if? Ang pwede natin gawin is pwede tayo maglagay ng iba't ibang category doon sa trabaho. Kumbaga, kung ano yung position niya, ganun yung rate nung sweldo niya. So here's how we can modify our program. We keep the nested if para doon sa calculation sa bilang ng anak. And then we introduce switch para naman ito doon sa hourly rate base sa employee's job role, kung ano yung trabaho niya. So, ang gagawin natin, sa switch, meron tayong manager, staff, tsaka intern. Kapag 1, manager yon. Kapag 2, staff. Kapag 3, yun yung intern. Tapos, nung sa nested if, ito naman, ang ginagawa naman ito is yung sa tinype natin kanina, yung para dun sa calculation ng tax incentive para sa kapag madami siyang anak. Ganun. So, ang gawin natin, i-edit ulit natin yung code natin, yung pinadala ko sa inyo, para ma-i-apply natin yung nested if natin. So, mag-i-input ng trabaho, yung user, ite-determine yon dun sa switch statement. The tax will be calculated based on his marital status and children, and then the program will output gross salary, hourly rate and hours worked, and net salary after tax deduction. So this one is a combination of switch and nested if. Okay, so balik tayo dun sa VS Code natin. So, anong natin gagawin? So, tingnan muna natin yung ating mga constant. So, meron na tayong hourly rate, single, married, child incentive, tsaka max children incentive. Sa variables natin, we have the name, marital status, hours worked, number of children. Sa double natin, we have gross salary, net salary, tsaka tax. So now, dahil dadagdagan na natin yung code natin ng manager, staff, tsaka intern, kailangan mag-include tayo ng hourly rate. Hourly rate. Ilagay natin siya dito sa baba. Ayan. Tapos dito sa taas, babaguhin na natin yan. Ang gagawin natin ngayon, itong si hourly rate, na default natin before, manager rate. Na ngayon siya. Lagay natin kapag ikaw ay manager, 250 per hour yung sweldo mo. Okay? So, copy natin ito. Assuming manager hourly rate. Paste. Dito naman, lagyan natin staff rate.
stop rate gawin natin 150. Show me stop hourly rate. Tapos dito, lagay natin intern rate. Intern rate. Ayan. Lagay natin 100. So ngayon, meron na tayong tatlong uri ng hourly rate. Kaya ibinaba na natin siya dito. So yan. Okay. Next thing is dito sa ilalim ng input, sa ilalim pala ng marital status, dyan tayo maglalagay ng switch natin. Okay. So, dito sa integer pala natin sa taas, magdagdag din tayo ng job code. Job code. Dito. Lagyan natin dito. After ng number, choose job code. Siya nga pala, pwede nyo i-post yung video no, kapag gusto nyo kopyahin yung mga code. Ayan. So, dito. Ayan, sa ilalim dito. Sa ilalim ng ating marital status, lagyan natin switch to handle different job roles. Okay, so see out syempre. Enter your job role. Then lagyan natin ng guide. So 1 equals manager. 2 equals staff. And then 3 equals intern. Okay, lagyan natin colon and space. And then semicolon. Tapos yun, job code. Yan. Okay. So, sa ilalim yan, hindi natin lalagay yung switch. So, type natin switch, job code, so, lagyan natin case 1. Okay. Case 1, hourly rate equals manager rate. So, manager's rate. Break. Okay. Case 2, hourly rate equals staff rate. Dito, staff's rate. Break. And then case 3, hourly rate intern rate.
Hindi yung ating default. Bigyan natin see out. Nagre-record po ako ng klase mo. Kaya natin dito, invalid jump code. Invalid jump code. Defaulting to stop rate. So what will happen is kapag halimbawa wala dun sa choices yung pinili niya, papasok siya dun sa ano, sa stop rate. Hourly rate. Okay, so ano ba yung difference ng stop sa intern? Yung intern, yun yung OJT. So, ibig sabihin, nag-OJT lang. Kaya, mas mababa yung sahod niya kaysa dun sa stop. Sabihin natin dito. Yan. Okay. So, check natin. Now, dito sa ilalim, ilalagay natin yung kung ano yung kanyang job role. Yan. Job role. Job code equals 1. Manager. Job code equals 2. Stop. Colon. Intern. Then view. End line. Para pag nag-output tayo, makikita kung ano yung job code niya. Okay, output nga natin. Run code. Okay. What? 5 errors generated. Undeclared unnamed identifier gross salary. Okay. Hindi natin na-declare yung gross salary. Wait. So, dito sa taas, after ng hourly rate, ayan, lagay natin, ayun, ito nga, nabura, gross salary, and then, net salary. Then, ayan. Okay, run.
Okay na. So, clear muna natin. Okay, so name, Juan de la Cruz. Okay, 240 hours work. Married. Enter your job role as a manager. How many children? 5. Ayun. So, 240 hours, 60,000 ang sweldo, net salary, tax deducted 0 kasi nga 5 yung anak. Okay. So, yan yung paggamit natin ng switch. So, now, meron na tayong if else, nested if, at switch. Sa susunod na online lesson natin, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na looping. Okay? So, try to practice the code and then practice lang ng practice hanggang sa makasanayan. So, that is how we use nested if and switch. Okay. So, next time ulit.